Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini mula December 14, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na ng energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na wag niyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi bakalin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon ng iba sa inyo. Well, ang dating sa akin, teka, alamin natin itong Knight of Wands, the Empress, Magician. Ano to? Ang dating kasi sa akin, may someone na parang daredevil. May gusto siyang tao. Probably babae yung gusto niya. Ang gusto niya may asawa na o may anak. Yung babae. Ang dating kasi mukha na siyang rivalry. Oh my God. Competition. Cheating na siguro. Basta may nagugustuhan yung iba sa inyo o kakilala nyo, basta lalaki yon o masculine energy. Napapagusto siya sa someone na may asawa na o may anak. Pero probably may asawa. Naghahanap siya ng gulong. Naghahanap siya ng gulo dito. Ito, magmumukha ng trickery itong magician natin. O deceiver. So, gusto niya maging third party. O sirain yung relasyon ng babae. At palitan yung asawa niya. Mukhang nangyayari na nga yun . Kasi masaya sila dito . So, ibig sabihin may cheating nang nangyayari kasi nandito yung Ten of Cups. Masaya. Ito na yung future natin. May the Tower. So, ibig sabihin maghihiwalay din itong mga to. Sa una lang masaya. So, pagkatapos nilang mag-break, di magmo-move on na sila pare-pareho. Baka magta-try silang hanapin ulit itong new beginning. Pero more like maghihiwalay itong dalawang to. Tapos hahanapin, magsisimula ulit sila ng panibagong yugto ng buhay nila dahil sa The Fool. O pwede rin namang wake up call to about foolishness. Naitigil na itong cheating.
Pero dun din, ano yun eh, dun din siya hahantong sa separation. Tapos ito, sisimula ulit sila ng panibagong yugto ng buhay nila. Ewan ko kung anong gagawin ng babae, kung babalik pa siya dito sa asawa niya, o maghahanap siya ulit ng bago. Pero maghihiwalay sila. Itong kinukwento ko dito. Nasa third party situation. Yung lalaki yung naghahabol dun sa babae na may asawa na at anak. Pinatos naman ng babae. So sila na dito eh. Hindi pa sila nagbe-break. Ang future outcome ito, breakup. Ito yung possible person o kakilala. Kasi pwede rin naman sa kakilala nyo to. Basta ito yung clue. Okay? Ng person o kakilala ng Gemini. Libra, Leo, isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, kapwa Gemini. Delay na, misfortune pa. Oh. So, paano to? Nangyayari na ba to? Delay. Misfortune. Ano yun? O mangyayari pa lang, Diyos ko po. Pero i-clarify natin ba to? Para magka-idea tayo. So, ano to? May 7 of Cups tayo. Tapos Page of Pentacles. Fortune. The Lovers. Ano to? Parang dating pwedeng kaya pala delayed lagi ang reply. Kung sakali man. Okay? Nangyayari na to o mangyayari pala. Kaya pala lagi delayed ang reply. Kasi may other option pala. Kung baga dun ibinibigay lahat ng attention, money. Sa bagong lover, kaloko. Pero, kung third party situation to, ito misfortune nga oh. Parang dun din tayo tutungo dun sa kaninang kwento. Pero this time, walang sinabi kung babae o lalaki yung nagloloko o nagpa-pursue ng cheating, nag-i-initiate ng cheating, o sumisira sa pamilya. Na parang in all forms na to ng cheating,
misfortune, hindi siya magtatagal. Guguho din. Masisira. Sa una lang masaya, tulad doon sa unang pinakita kong spread na may 10 of cups. Pero sa una lang yon. Kasi ang bagsak din nun, hiwalayan. So, Cancer, Commerce, Gemini tayo. So, may malapit sa inyo na Cancer, ang zodiac sign na para bang magiging business-minded sa week na to. Oh, commerce kasi parang buy and sell. Business-minded o baka business na talaga. Either pag-usapan pa lang, maisipan, o literal na isasagawa natin. Magiging entrepreneur o entrepreneur. Yung affiliate program, yung mga ganun. Affiliate program na magsisell. Ngayon, kung dito Cancer na kakilala nyo, dito yung product na ibebenta. Anything na may kinalaman sa cooking, cleaning, house. Ano pa ba pag Cancer? Decoration. Anything na may kinalaman sa pagiging hospitable. Tungkol sa mga bata. Products ng mga bata. Parang mother and child business o products. So, bahay. So, andyan na yung apartment, boarding house, bed space. Diba? Naghanap ng bed spacer. O psychic. Anything na may kinalaman sa psychic. Kasi tuition din naman to. Product o. Adi mga crystals, gemstones. Ano pa ba pwedeng dito? Pag spirituality. Basta mga anik-anik. Mga spray daw ng sage. Ganun. Sage spray. O literal na sage. Yung iba-burn. Mga ganun. Rosary. Sabihin natin spirituality, religion din naman. Depende. Okay? Saan may isip na ano pa bang Cancer to? Gusto sa nahula ko. O anything na may kinalaman sa parang tradition ng pamilya. Parang product ng family, inheritance, gano'n.
inheritance na business, inheritance food, ano yun, yung years ng tradition na paggawa ng, halimbawa, puto bumbong o gano'n. Wala na, maisip. Yun ko ba tumbon na to? O baka product tungkol sa sarili. Yun yung mga pampaganda. Ganon. O anything na may kinalaman sa mga babaeng product. So anyways, specifically sa nanay. Pero again, women in general na product. Ang huli, ang masasabi nito. Ang gustong sumama nitong isa eh. Clarity, soothing, ano eh, innocent. Ang dating sa akin, mabubuksan ang kaisipan nyo sa mga bagay-bagay na hindi nyo alam dati o na-experience pa. Doon papasok yung soothing. Kasi parang mag-e-enjoy kayo. Sa malalaman nyo o ma-experience. Mawawala yung ano nyo dito eh, pagka-inosente. Ganun eh. O baka ano to? Kakaroon na kayo ng clarity in all forms na. At saka ng revelation. O discovery. So something na para bang gusto nyo malaman o mystery. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.